Life Christian Fellowship. At welcome again, Brother June. No? We're glad you're here. So, last week po, nagkaroon na tayo ng prelude, no, about the Corinthians. Meron na tayong background. We talk about the First Corinthians last year. Pinag-usapan po natin doon yung about unity and diversity. So kahit na tayo magkakaiba, pwede tayo mag-iisa. No? And the more we are diverse, the more we are blessed. Kasi mas maraming pwedeng gawin ang Lord. Dahil iba't mas malawak ang kakayanan ng church, mas marami ang magagawa niya sa Panginoon. Salamat po sa mga nag-amen. Amen. Hindi po ba? Hindi po para sa ating comfort or preferences. Unity is God's idea. Idea po ng Diyos yung pagkakaisa. Okay? And diversity is also God's design. Siya po ang nag-design niyan. Sinadya po ng Diyos na tayo ay iba-iba ang alam, iba-iba ang kakayanan, iba't iba ang pwedeng gawin. Pero, ang ating layunin ay ang Panginoong Jesus. Christ is God's purpose. Pero ngayon po, si Paul, sa 2 Corinthians naman po natin, mas lumalim. So, hindi lang po issue ng pagkakaisa. Issue po ng puso, suffering, ng issue din po ng weakness sa kahinaan. At dito po natin makikita that God can use unified church. Gagamitin ng Diyos kapag ang church ay nagkakaisa. Iisa lang. Walang naiiba, walang humihiwalay. No? No? Tanda po natin, but God can also transform a broken church. Bagamat may mga churches na mayroon po mga problema, may mga issues, nagkakabitak-bitak ang mga relasyon, the Lord can transform it. Amen. Kayang ayusin ng Diyos ang lahat ng issues sa church. Amen? And often, madalas po yan, God does His best work. Si God, pag trumabaho, yun yung pinakamaganda. Kapag po tayo ay hindi okay, God can work best for us. Kahit po ang church natin ay hindi okay, no, dumadaan tayo sa mga may pinagdadaanan, tayo mga mabibigat na suliranin o mga hindi pagkakaintindihan o pagkakaayos-ayos, God can still work best. Amen? So, ang ating pong series po ngayon, December, is Letters of Encouragement. Kasi towards the end of the Bible, no, napag-usapan natin, pag binasa niyo po yung New Testament, yan po, puro sulat yan. Most likely, no, those are letters of encouragement. Ni Paul, ni Peter, yung po mga yan. No? And ngayon po, pag-aaralan natin from Corinthians to Revelation. No? Patapos na tayo. Nagulat, di mo ba? Di mo ba kayo masaya? Na natapos natin ang buong taon, ang Bible. Matutunghayan natin. Ganun pala. Ganun po ba naging feeling nyo? Ganun po ba naging pananaw ninyo? Tama po ba? Nagkaroon kayo ng picture ngayon, ganun pala ang Bible. So, lahat po yan, dahil ang church na yan, towards the end. At hanggang sa magiging... So, tanong po natin ngayong umaga, ito mga kapatid. Naranasan mo na ba yung moment na sobrang hina mo? Pero, dun ka mas nakaramdam ng presence mo. Nagkaroon na po ba kayo ng experience? Yung parang, Lord, wala na akong lakas. As in, wala na akong maibubuga. Pero bakit po, Lord, parang sa panahon ito, mas ramdam ko ang presensya mo. No? So today po, we go to 2 Corinthians. Ang ating pong topic is 2 Corinthians, strength in weakness. No? So yan po ay very famous verse sa 2 Corinthians 12 verse 9. No?
ito po, babasahin po natin. Basahin po natin sabaw-sabaw. 1, 2, 3, go. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi ko yan sa 2 Corinthians 12 verse 9. Ito po ay very, very famous. Kung kayo po ay matagal na Kristan, this is very, very famous verse. No? Kahit po lalo sa mga, alam niyo, matagal ng mananampalataya, ito ay common na kinuko o i-memorize kasi napakaganda kasi talata. Very powerful. No? Pero alam niyo po, kailangan po natin kasi na makita yung tamang context nitong verse na to. Hindi ko kasi basta Instagram quote, no? Hindi po pang-meme lang, no? Hindi po yan. Ito po ay deklarasyon ni Pablo. It is false declaration na sa gitna po ng tunay na paghihirap ni Pablo, nagsambit niya itong napaka-powerful na verse na to. No? Yan po siya. So, yan po ang ating, bibigyan ko po kayo ng background itong binasa natin. So, ano po nangyayari sa alam na natin 1 Corinthians, di ba? Sa 2 Corinthians, ano po nangyari? So, after sumulat na si Pablo, may una na siyang sulat, siyempre dapat, di ba? Sa unang sulat, naintindihan nila. Bagamat sumulat na si Pablo, hindi pa rin po ayos ang church ng Corinth. Hindi naging maayos. Hindi pa rin smooth ang kanilang relationship. Hindi pa rin sila nagkasundo-sundo. Okay? So, dito po, lumabas pa ang mga peking apostol. The issue ng false apostles. Kasi dumating dito na, dahil nga, kumalat na yung mga katuruan ni Kristo, mayroong mga hindi kasi nagpa-disciple, hindi nagpasakop sa church, nagsarili ng sikap sa sarili niya, tapos parang siya mismo kinilala niya ang sarili niya na apostol siya. Kaya meron naging lumabas na false apostles. Wow. So, tapos, doon sa loob ng church na to, yung mga leader, naging leader, naging manipulative sila. Ano yung manipulative? Dominante. Dominantenga. No. So, nakita niyo po? So, naintindihan niyo ba? Dominant sila. Kung ano yung gusto nila, at kung meron silang gustong yun ang gusto nila patupad. So, gagamitin yung kanilang pagiging leader, pagiging mature sa church, gagamitin niya para, maigiit yung gusto niya. So, mayroon po ganyan. And because of that, dahil ito po kasi nga, remember that Corinth Church is a very intellectual city, community, and country. Maraming matatalino, maraming mga philosophers, maraming kung ganyan. So, ang nangyari, nagkaroon po ng pride. So, yung mga malalalim, marami ng alam sa Bible, no? Marami ng mga karanasan sa buhay, sa pananampalataya, ang feeling nila, sila yung mas magagaling, mas makapangyarihan, mas may alam. So there is really what we call pride. And there's what we call spiritual showmanship. Nagiging performance. O, di ba, dahil nga sa katagalan, let's say for example, ang church natin, mabot tayo ng 25 years. So, yung PCS, master nyo na. At ang dami nyo na nadalaman na palataya. So, ang feeling mo dito, parang, PCS, nako, di mo lang alam. O, gano'n na po sila. Ako ang nagdala ng maraming mga dito. Kundi dahil sa akin. O, gano'n po yan. O, so, nagiging performance na dahil nga sanay na lalo na mga worship leaders. Siyempre, sanay na. Sa umpisa, parang kala mo kakabang, parang ng mga grandosong mga nagko-concert. Yes. Nakuha po ba natin? So, ito po yun. So, kaya po nagkakaroon sila na mas magaling yung preacher na to kesa dito. Lalo na si Pablo. Yan. Marami na dito na
remember that Saul, na naging Paul, was not part of the original disciple of Jesus Christ. Hindi siya part. Naging second generation siya. Na-consider lang siya na apostle. Na-consider siya kasi nga meron siyang sariling encounter kay Jesus. Wow. Kaya maraming tingin kay Pablo na parang second grade copycat. You're nothing but a second grade copycat. Ganon ang tingin nila kay Pablo. Cherry Hill at Shadow Caneta. Circa 80. Nakita natin? Hindi na po ba natin? So yan po yun. So yung parang mas impressive sila, si Paul, mahina yan. So, kaya po, si Pablo was being attacked. Tinawag siyang mahinang magsalita. Walang dating. Hindi credible kasi nga, hindi siya original. At hindi yan totoong apostol. Nagkilinggero yan. Tawa po ba na? Are you getting the point, guys? Are you with me? So, parang kumbaga sa ngayon, sa panahon natin, parang may keyboard warriors. Ano yun? Parang mga tinatagyan sa mga, sino ba yung Paul na yan? Sino ba yan? Napaka-low budget na preacher niyan. No? So, kung ngayon to, baka ginawa na siyang FB post at TikTok rant. No? Kaya po, Paul is defending the gospel, not himself. Hindi niya dinipensa ng sarili niya. Hindi niya pinilit patunayan na tama siya. Hindi niya, bagamat tinitira siya, bagamat minamaliit siya, bagamat ang tingin sa kanya ay walang kwenta, parang hindi credible, hindi niya pinilit na patunayan. What he did, he defend the gospel. Ang kanyang pinipensahan, yung mabuting balita, hindi yung sarili niya. Pinakita niya ni Pablo sa 2 Corinthians na ang totoong leader ay hindi po nagpapakitang gilas. Kapag ikaw ay namumuno, hindi na kailangan ipakita yung galing mo. Hindi mo kailangan ilatag dito yung credentials mo, yung background mo, kung anong pinaggalingan mo, kung anong narating mo sa buhay, at anong mga na-accomplish mo para sa Panginoon. Nakuha pa ba natin? Yan ang totoong leader. Kasi ang totoong lakas ay hindi po galing sa tao. Ang totoong kakayanan, ang totoong kredibilidad pagdating sa church o sa spiritual na buhay, hindi galing sa ating naabot na kaalaman, kundi galing sa biyaya ng Diyos. Kaya, nakita po natin dito, there is an Israel connection sa istorya ng Israel at saka sa plano ng kaligtasan. Para po maintindihan natin yung topic this morning na strength in weakness, kalakasan sa ating kahinaan. Tingnan po natin ang istorya ng Israel. Remember, Abraham, baog. Baog! Tinawag si Abraham at si Sarah na hindi sila nagkakaanak ever. They were like 89 years old. Wala pang anak. Around 70s to 80 years old, walang anak. Imposible na magkaanak. Wow. Pero, naging ama ng lahat ng mga bansa. Okay? Remember Moses. Naalala niyo si Moises. Bulol. At ano siya? Hirap magsalita. Stammering shepherd. Pero, binago ng Diyos, binigyan ng kapangyarihan, naging deliverer, tagapagligtas ng mga Israelita.
Bulol? Kaya yung mga sasabi, pastor, bulol po ako, di ako pwede. Wah, pastor, di ako marunong magsalita. Hindi, pwedeng excuse. Moses, nakuha. And Gideon, hindi natin na-discuss, pero si Gideon po, yan, kumuha kasi ng Diyos na kailangan niya ng mga soldiers. And Gideon, isa po siya sa pinakamahinang angkan. Mula sa pinakamahinang angkan, at siya pa yung, mahina na yung angkan, siya pa yung pinaka. Naku nyo, dun pa siya sa pinaka nila. Pero, ginawang matikas na mandirigma ng Diyos. And David, remember David, he was just a shepherd boy. Pero humarap sa higanting si Goliath. Nakuha niyo po. And Israel, remember, the entire nation ng Israel, kahit tingnan niyo sa globo, no? Ang Israel po ay isa, mas maliit pa sa Pilipinas. Do you know that? Alam niyo po ba yun? Na ang Israel, pag kinumpara po ang lawak ng lupa, maliit pa sa Pilipinas. Wow, maliit pa siya sa Pilipinas. Pero, hindi matibag-tibag na bansa. Napakarami nilang, alam niyo po ba yan, ang Israel, lahat na nakapalibot sa kanila, kaaway nila. At malaki sa kanila. Pero never, ever napabagsak ang Israel. Noon hanggang ngayon, magpakailanman. Are you getting the point, guys? Yes. Naiintindihan ko ba natin yung strength in weakness? Nagkakaroon na po tayo ng idea. So, ang redemptive plan ni God, consistent siya na may pattern. God chooses the weak. Ang pattern ni Jesus, umipili siya talaga ng mga mahihina. Kaya pag sinabi mo sa akin, Pastor, mahina ako, aba, qualified ka. Pastor, malakas ako. Naintindihan po ba natin? Are you getting the point, guys? Are you getting the point, guys? Amen. God will still choose you. Yes, Lord. So weakness cannot be excused in responding to God's call. Hindi yan pwedeng isang alibay natin para hindi tayo gumawa para sa Diyos. Kasi sa iyong kahinaan, pinili ka ng Diyos para ma-display niya ang lakas ng Diyos sa buhay mo. At para lahat ng glory, lahat ng kalwalatian, lahat ng kapurihan ay sa Diyos babalik. Amen. Kasi kung magaling ka, tama po ba ako? Kasi kung matalino ka, pero dahil alam mo na wala ka naman alam, pero ginamit ka ng Diyos, sasabihin mo, magaling kasi ang Diyos ko. Amen. So as the New Testament, ito po yung bagong tipan. So, kaya yun po sa lumang tipan. Kaya pagdating sa New Testament, weak disciples, mahihina. Lahat ng pinili ni Jesus na 12, puro weaklings. Pero they empowered the church. Amen. Yung church, persecuted. No? Inalipusta. Pero, yung mabuting balita,
sa pamamagitan ng church na to, lumawak, lumaganap, hanggang sa napunta siya sa Palmera Tree. Amen. Nakikinig po ba natin? Are you getting the point, guys? Nakita nyo how powerful the gospel is. Kasi mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa nakarating sa atin, ang mabuting balita. At hindi po dito matatapos yan. Kasi tayo naman ang i-explode ni God. Amen. Remember, si Jesus, He was crucified. Kaya crucified siya, pinapo. Nakita mo, parang alam niyo po ba yun, yung pagkakabako kay Kristo? Pinapakita sa Kanya, pinapatunay sa mundo na wala siyang kwentang Diyos. Kasi, tinan mo, wala ko ba makapangyarihan ka? Ba't pinapako ka dyan? Naipako ka dyan? Pero, bumangon siya muli. Nabuhay na muli bilang isang hari. Crucified Savior become resurrected. The church today, ang church ngayon sa panahon natin, same pattern. Kaya kahit ordinaryo ka, sabi mo taktabi mo, kahit ordinaryo ka, magiging extraordinaryo ka. Claro, Ebrecto? Amen. Avenida Divisoria. Woo! Hallelujah! Let's pray, Lord! Buksan niyo po ang aming puso at tenga. Hayaan mong makita namin na isang sa aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. At sa aming limitasyon, ikaw ang walang hanggan. Speak to us, Lord, through your word. In Jesus' name, amen. Now let's go to point 1. God's grace is sufficient. Ano ibig sabihin ito? Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Ha? Sapat ang biyaya po ng Diyos. So, tingnan po natin sa 2 Corinto 2:9. Sabi dito, basahin natin, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Doon muna tayo. Let's pause on that. Hanggang nalinaw, no? Napaka-simple, very powerful message that my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Para kanino? Para kanino? Para kanino? Specifically yan sa bawat isa sa atin. Klaro, recto. So, bago tayo dumating dun sa Torah, meron po kasi dyan tinig na sinasabi, mamaya po natin pupuntahin yan. Kailangan po natin makita yung sitwasyon muna ni Pablo. Kasi si Pablo nagsabi dito bakit to sinabi ni Pablo? We need to understand why did Paul said this. Okay, bakit? Kasi, ito po yun. Si Pablo po kasi, sa verse 1 to 6, pag tingnan niyo po yung chapter 12 na yan, verse 1 up to 6, meron pong karanasan na kakaiba nangyari kay Pablo. Dahil po, ganito po yun. Dahil si Pablo, di ba dati siya ayon sa batas, di ba? Tapos na-encounter niya si Jesus. At baliwanagan siya na baliwala pala lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Ang tanging lang palang kailangan niya ay si Jesus. Ano po ginawa ni Pablo? Binabad niya. Kasi di ba nagbabad siya sa law dati, sa batas. Sabi niya, ngayon, nagbabad siya sa pagkakilala at karanasan na personal kay Kristo Jesus. Ulitin ko ilang ginawa. Kung gusto niyo po talagang maranasan ang kalakasan ng Diyos, ang sikreto, ibabad mo ang sarili mo, hindi sa TikTok, hindi sa FB,
Hindi sa mga kung ano-ano mga opalite. Opalite. Opalite po ang anti-Christ. Ako po like, Naintindihan natin. Huwag, hindi po dyan magpababad. Ang babad kay Kristo. Amen. Magpalalim sa kapagkakilala kay Kristo Jesus. Ano niyo po, dahil nagpakalalim siya, ang Espiritu ng Diyos, nilukupan siya. Pinuspus po siya. At dahil sa sobrang kapuspusan niya, ang Panginoon, binigyan siya ng pangitain. Hindi po magandang tain. Pangitain. Okay? Okay? Binigyan siya ng mga, alam mo yung parang vision, nagkaroon siya ng, bagamat parang hindi nangyayari, physical nangyayari, pero nakita niya, malinaw. Okay po? Ano po nangyari sa kanya? So verse 1 to 6, nagkaroon siya ng pangtay at kapahayagan mismo galing sa Diyos. Gusto niyo po maranasan? Papa. Ang sikreto, huwag magpapalay. Okay. Dapat kay life lang ni Lord. Amen. Hindi. So, binabad niya, nagkaroon siya ng kapahayagan. Ano nangyari? Si Pablo, dinala siya sa third heaven. Ano po yung third heaven, Pastor? Yun po yung pinaka, figuratively speaking, the closeness to God. The place where you are really as close as possible with God. Ayun natin. Halos parang, alam mo yun, kapanaigan na niya ang Panginoon. He was caught up to the third heaven. And he was caught up into paradise. Paraiso. So, he's really in the presence and the glory of God. Damang-dama niya, kitang-kita niya ang ganda at kaluwalhatian ng Panginoon para siyang nasa langit. Hindi literally napunta siya ng langit. He was just a vision, nakita niya sa Panginoon. Klaro po ba doon? At nakarinig siya ng mga hindi kayang ipaliwanag na mga bagay na tanging, alam niyo po, sa sobrang ganda, lawak, it's really inexpressible. Mahirap ipaliwanag, i-describe. Nakuha po natin. And, bagamat naranasan niya yun, di ba tayo pag nakakaranas ng mga amazing things? Hoy! Alam mo ba? Hindi niya pinagbalaki. Hindi na sinabi. Niya kahit kailangan, hindi niya to pinagyabang. He refuses to boast about these experiences. Na, di ba ang tingin nga sa kanya ng tao, mahina, second rate, copycat, hindi totoong disciple, pero naranasan ng personal niya ang Panginoon. He has really tapos, sinare niya mula sa 7 hanggang 10 na verse, inisa-isa niya ang kanyang kahinaan. Sabi niya, binigyan siya ng tinik sa laman. So, sa mababaw na Tagalog, ang salin dyan, binigyan siya ng paghihirap ng laman. Pero in original text, thorn in the flesh. Tinik sa laman. Okay? Ang sabi niya, dinescribe niya to, no? Itong tinik na laman na to, parang ginagamit na mensahero ni Satanas sa kanya. Yung paghihirap niya, yung kanyang sakit na to, yung kanyang nararamdaman nito, laging sinasabi niya sa, ayan, mahina ka, wala ka man, hindi ka pinagagaling ng Diyos, hindi ka mahal ng Panginoon. Nakawa pa ba natin? Yun ang ginagamit, parang siyang
isang messenger ni Satanas sa kanya na sinisiksik sa kanya na wala siyang kwenta. Pero, alam niyo po ba, ano ginagawa ni Pablo pagdating ng nanalangin siya, inapanalangin, Lord, alisin mo sa akin to! Naniniwala ako. And he pleaded 3 times. 3 beses siyang pinalangin. Hindi pinagaling. Hanggang sa namatay si Pablo, hindi pinagaling. God did not remove the thorn. Pero ano ginawa ni Pablo? Hindi niya pinagyabang yung naranasan niya. Ano pinagyabang niya? Pinagmalaki niya yung init na salita. Yung paghihirap niya ngayon, yun ang kanyang pinagmalaki. Nakukuha niyo? Hindi niya pinagmayabang yung kanyang naranasan, nakakaiba, natangin sa kanya lang pinaranas ng Diyos. Ang pinagmalaki niya lagi, yung paghihirap niyang nararanasan kasama ang Diyos. Amen. Actually, guys, God is not impressed by visions. Hindi siya na-impress kung nagbigyan. Galing ko talaga. Nakakakita na ako ng vision. Galing ka! God is not impressed with the gifts that we have. He's not impressed. God responds to repentance. Kung ikaw ay umaasa sa Kanya, He responds to repentance. Amen. Amen. Ako ba natin? Okay. Hallelujah. So, ang context, no? Si Paul, nakita niya ang langit. Si God, nakita niya ang puso. So, sa verse 1 to 6, sinabi ni Paul, may tao, siya po yun, no? Nakakita ng extraordinary revelasyon. Pero nakagugulat, ayaw niyang ipagmayabang. Ayaw niyang i-highlight itong spiritual experience niya. Bakit? Yung tanong eh. Kanina, nilarinig ko, bakit? Kaya? Pasok yung bibig niya sa likod. Alam niyo po, kasi alam niya, kung minsan po, yung mga blessings pa, ang nagbubukas ng pinto sa ating pride. Yes. Yung mga karanasan mo na yan, nakakaiba. Kapag in-embrace mo, in-enjoy mo, yan ang magbubukas ng pinto sa iyo sa kayatakan. Sa pagmamalaki. Kaya sabi ni Paul, upang hindi ako maging mayabang. That's the reason and why God did not remove the thorn. Upang hindi siya maging mayabang. So God gave him a great vision, but God preserved him through great humility. Alam niyo po ganito, minsan i-bless ka dito. Ito, listen to this, dito pantingin. Dito sa Poging Pastor. I-bless ka ni Lord na parang unexpected blessing. Yan po talagang, di ba, masarap naman yun. Di ba? Bakit po, anong reason ni Lord? For you to keep you going. I-bless ka ni Lord para makita sa'yo, para magpatuloy ka, Lord, totoo ka nga Diyos. Pero, si Lord din, the same Lord, will allow you to experience mga bagay na hindi mo gusto. Hindi para sa kamalasan. Hindi dahil makita sa iyo na may kasalanan. Lagyan po. Hindi. Para magpapong. To keep you humble. The Lord will provide you enough success to keep you go on
And the Lord will also provide you enough failure to keep you humble. Kasi pag puro blessing, wala, papunta kayo sa kayabangan. Pero, kaya mapapansin nyo, bakit naman kung kailan naman ako nagkaroon ng ganito pa nangyari? It is simply because God wants you to stay humble so that you will see you still need God. Can we say amen to that? Amen. Can we say amen to that? Amen. So yan po mga kapatid. God stops him from boasting. Kaya hinayaan ni Lord na meron siyang tinik sa laman so that Paul will stop him to boast. Bakit hindi po hinayaan ni Lord na mag-boast si Paul? Kasi the church doesn't need a rockstar leaders. Tandaan natin ito mga kapatid. Maraming i-raise na leaders dito. Ayaw dito ni Lord na pasikat na mga leader. Amen. Amen. Isa lang dapat ang sikat sa church na to, kundi si Hesus Kristo. Amen. He's the only rock star in this church. Not even I myself as your pastor. Sorry pala, kakainis. Indisero kasi. Kakainis. Sorry. Gagets mo ba natin? Are you getting the point, guys? Yeah. And the church doesn't need to have impressive speakers. Kahit po sino man ang itayo ni Lord dito, hindi man napansin niyo, hindi kasi ayok pa. Sana si Pastor ulit pa. Amen? Wala talaga. Gusto talaga ako. Hindi pwede. Hindi talaga. Cannot be bar one from two, cannot be pareho. Gusto ng Diyos lahat gamitin. Lahat qualified to stand here to preach the Word of God. Wala talaga. Amen? Can you say amen to that? Amen. Kasi hindi natin kailangan ng mga impressive speakers. Kahit nakakaantok magsalita, pakikinggan at pakikinggan natin ang mensahe ng Diyos. Amen. Yes, si Lord, hindi yung tao. Hindi kung paano dinideliver. Satsagain talaga natin kung paano makinig. Kasi gusto ng Diyos ayusin ang puso na. Ang ating pong satisfaction dito, hindi sa pastor, hindi po sino man, kundi sa Panginoon. Amen. And the church that needs broken. Ang gusto na, alam nyo, ang church kailangan natin yung mga wasak, pero nakasuko sa Diyos bilang lingkod. Hindi na kailangan yung perfect. Walang kapintasan. Kahit kapintas, ibalasan. Naiintindihan natin? Klaro? Hindi na kailangan ang mga walang kapintasan. Ang gusto niya, kahit puro pintas, mapipintasan mo na at mapipintasan. Pero nakasuko ang puso sa Diyos. Can we say amen to God? Can we say amen to God? Ang God, need niya leaders who depend on God, not on gifting. Kahit na, like ko sabi sa more worship team po natin, si God, hindi na ibig sa ibang process. Sa puso. Leaders who do strength, kumukuha ng lakas mula sa biyaya, hindi po sa kanyang pwedeng gawin, not in performance. Can you say to that? Amen. Lord, samahin niyo po ako. Alam niyo, parang ilaw na hindi po nakasaksak, hindi nakaplug. Kung may ilaw po kayo sa bahay na mamahalin talaga, chandelier. Design, kulay, aesthetics, Instagram-worthy. Ang story, ang my day, no? Pero, pag hindi naman nakasaksak, wala.
walang ilaw, walang silbi. Ganyan din po tayo minsan. We look talented, pero drained. We look successful, pero empty. We look put together. Mga tayo sama-sama. Kung sama-sama sila. Pero, powerless. Bakit? Disconnected kasi sa biyaya ng Diyos. Hindi mo po kailangan maging impressive. Totoo lang, kaya nga sabi ko sa inyo, lagi, I'm always encouraging you. Pag once nagpunta tayo sa church, once we meet one another, huwag po tayong impressive. Kailangan maging authentic. Totoo. Kung ano talaga kalagayan mo, ano talaga yung pangangailangan mo, ano nararamdaman mo, ano meron ka ngayon. Hindi mo na kailangan magsuot ng maraming makeup, filter, i-conceal. Kung eto talaga, Pastor, mahina ako eh. Marami akong pinagdadaanan ngayon. Maraming mga nakasakit na loob sa akin. Marami akong problema. Marami akong utang. Marami akong nararamdaman. You can honestly say here because the grace of God is enough for us. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Amen. Can you say amen to that? Amen. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin maging connected sa biyaya ng Diyos. Kailangan po natin maging maka-plug in kasi doon tayo magkakaroon ng power. Sa totoo lang mga kapatid, sa tuwing tatayo ako dito, hindi po ako nananangan sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Every Sunday is a new experience with God. Yes, A new Lord. message, a new revelation. Kaya hindi pa pwede po akong manangan nung nakaraang linggo. Kaya every time tatayo ko dito, umiinalim ako sa biyaya lang ng Diyos. Umaasa ako, nakadepende po ako sa gagawin ng Diyos. Kasi kahit anong ganda na sinasabi ko dito, magiging baliwala ito sa inyo kung walang pagsama ng Diyos. Amen. Magiging mukha ako parang kandidato. Ang sarap magsalita, pero wala. Amen. Kaya po mga kapatid ko, tanda po natin ito mga kapatid, na minsan tayo nagpe-pray kay Lord, sabi natin, give me strength, Lord! Bigyan mo ka lakas. Si Lord naman, sabi niya sa'yo, anak, kaya ka mahina kasi sapat. Kasi 4 na oras ka lang natulog. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Kaya pala di ka malakas. Puyat kitin. Kung ano pinagkakagawa mo? Ano pinagpapanood mo? Pero alam niyo po, ito pa maganda kayo. Kahit kulang ka sa tulog, kahit ang Diyos, hindi kulang ang biyaya. Amen. Ang grace niya, unlimited. Walang katapusan. Only grace, hindi only rights. Okay? Amen? Amen. Ang salita, alam niyo po yung word ito. Tignan natin. Basahin natin. 2 Corinthians 12:9. Nandun po yung word na biyaya. Sabihan natin, Biyaya. hindi po yan yung manapis na tinapay na may matamis sa loob. Biyaya. Ito po yung biyaya. Sabihan natin, Biyaya. yung pong salitang biyaya, sa original na word, Greek ay charis. Sabihan natin, charis. Yun yung word na, pag po pangalan nyo ay charis, grace po yun. Kung nyo, yung charis, ang ibig sabihin po nun ay grace. Yan po ay active. Pag po pinag-aralan natin yung Greek yan, active yan, active. Present tense,
Working, ibig sabihin, gumagawa, sustaining. So, hindi po ito ibig sabihin, one-time blessing. So, yung biyaya na to, hindi one-time, big time. Hindi po, it's a continuous working in our lives. Amen. Ito po yung ating emotional boost. Kunyari, parang nahihina ka, no? Wala kang lakas ng loob, tatakot kang gawin, mag-PCS. Yung biyaya na to, ito yung mag-boost sa'yo. Para magawa mo. Ito rin yung spiritual goosebumps. Yung parang alam yung parang kinitilabutan ka. Para bang, alam mo, nag-worship tayo, nararanas. Para bang tumata yung balahibo mo. Yun po yung biyaya ng Diyos. Ito po yung pag may problema ka na mabigat, bigla ka nagkaroon ng hinganan. Ano mo yung, parang lumuwag ang pakiramdam ng puso mo. Ang tawag po doon, biyaya. So grace means God empowering you, binibigyan ka ng kakayanan para magawa yung mga bagay na hindi mo kayang gawin sa iyong lakas. Ako tinagalog ko na ha. Sabi dyan, ang Diyos daw nagbibigay ng kakayanan sa atin para magawa yung hindi mo kayang gawin sa sarili mong lakas. And that's what it means by grace. Magagawa natin yung hindi mo kayang gawin, masasabi mo yung hindi mo kayang sabihin dahil sa biyaya ng Diyos. So hindi mo kailangan, guys, ng mas maraming lakas. Hindi natin kailangan yung mas maraming alam. Hindi natin kailangan yung mas maraming nating karanasan o maraming taon na attendance dito. Kuha? Naintindihan po ba natin? Hindi natin kailangan yung marami pa tayong alam bago gamitin ni Lord. Ang kailangan lang natin, mas malalim na pagkapit sa biyaya ng Diyos. So makatatayo ka, makakapagpatuloy ka, kahit masakit ang katawan mo, may balik ka, o kahit may sakit ang puso mo, o ano man nararamdaman mo, mabigat ang problema mo, ano man yan, makakatayo ka para sa Panginoon dahil may biyaya ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya po mga kapatid, sa kahinaan mo ngayon, hindi kulang si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi kulang si Lord. Hindi ko Bakit so, sabi mo, kailangan may kausap, mahirap po yung nagsasalita na walang kausap. Sabi nyo dito, sa kahinaan mo ngayon, hindi kulang si Lord. Hindi delayed si Lord. Hindi rin distracted si Lord. Hindi nalilito si Lord. Hindi nauubusan si Lord. Alam niyo mga kapatid, tayong nauubos. Kaya tayo dapat umakapit sa biyaya ng Diyos. Amen. Kapatid, no? Kung sapat ang biyaya ng Diyos, then bakit tayo mahina? Pastor, kung talagang ang ilang pasabi ng sabi, sapat ang biyaya, bakit mahina ako? At dito, papasok ang napakagandang sagot ni Pablo. Weakness is not the problem. Hindi po kahinaan ang problema. Totoo lang, ang weakness is the platform. Anong platform? Yan ang entablado ng Diyos para mahayag ang kanyang kagalingan. Amen. Kaya tayo nilagyan ng kahinaan para magkaroon tayo ng entablado si Lord para ma-display yung galing niya. Amen. Kaya po sa point 2, man's weakness is God's platform. Susundan na. Are you enjoying our topic today? So,
Tandaan po natin, sabi po sa, sundan natin 12.9, no? Sabi, lubos na nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay, ulitin natin, lubos na nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay, Mahina. So the more you are seeing yourself weak, the more God's empowerment will be displayed. Amen. The more you see yourself na parang walang kakayanan, mas lalo mo makikita ang galing ng Diyos. Amen. It's inversely proportional. Okay natin? Inverse yan. Inversely proportional siya. So kung gusto nyo pong mahayag si Lord sa buhay mo, hindi hayaan mo, lumagtag ang kahinaan mo sa Diyos. Yes, Lord. Amen. Amen. Kasi po mga pag-ibig, sa mundo po kasi, ipinapakita na, di ba sa mundo, huwag mo ipakita kahinaan mo, huwag kang iiyak. Oh, di ba nabata ka na? Huwag kang palapayag na mukha kang. Di ba? That's what the world is teaching every one of us. Hindi ka pwede mahinana. Hindi pwede ganyan ang grade mo. Hindi pwede ganyan. Kailangan maging honor ka. Kailangan maging magaling ka. Yan ang tinuturo ng mundo. Kaya bawat isa, nagpapagalingan, bawat isa, nagpaparamihan ng followers. And that's nothing wrong. Ay, hindi ko po dinaan na. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero kasi yun, pag yun lang ang naiisip na, kuha po ba natin? Are we getting the point, guys? Yes. Are we getting the point, guys? Then po, sa mundo, ang weakness, disqualification. Kuha po ba natin? So, ganito po. Sa mundo, kapag mahina ka, disqualified ka. Ah, wala ka! Mahina! Weak! Yan lang! Kaya tinan nyo, ayaw ng tao ipakita kahina. Ayaw natin malaman kung ano ang mga pag-iitim sa likod ng ating ngiti. Kasi pagkalaman, mga pag-iitim ng pero sa Lord, ang weakness, invitasyon. Amen. Ang kahinaan ay isang invitasyon para sa Kanya para maranasan mo ang galing ng Diyos. Amen. Pag inamin mo sa Panginoon, Lord, mahina ako, hindi ako marunong, wala akong alam. Isa po siyang invitasyon sa Diyos. Kailangan mo ako na. Ako ang gagawa. Yes, Lord. Ako ang magsasalita para sa kanya. Ako magpuprovide para sa kanya. Can we say amen to that, guys? Amen. So kahit na anong nararamdaman mo, pwede kang ito, listen to this, sinasabi ko sa iyo. Lagi ko kayo kwento to. Ito yung pinaka, sa akin na buong buhay ko. Yung, meron nga akong, alam niyo po ba yung, pag nga nagka-Bell's palsy ako, ang hirap po magsalita. Pag may Bell's palsy ka, para ka na-stroke. Alam niyo na-stroke? Ganun po ang tsura. Pag-sakit ko po. At hindi ka po makakapagsalita. At sa isip mo sa sarili mo, mahabag ka. Yes! At alam mo, you have all the rights and excuses. Huwag na lang po tayong church service sa Sunday kasi po yung pastor po ninyo ay may tabingi po ang mukha. Alam nyo, sabi ko, Lord,
hindi pwede na maging dahilan para yung mga umaasa na mapagtalak ng mensahe hindi makarinig. So, tumayo po ako. Pumunta ako sa church sa Floodway. Alam mo na mga taga-Floodway ko. Para po kayo makapagsalita pag may balsi, kailangan ko nakangiti ka. Opo, katawag doon smile disease. Kasi kailangan mapangiti ka. Ang gagawin mo, tutukurin mo yung ganito mo para kabuong sermon na ganyan po. Sinaga. Pero bumaba ang Espiritu Santo. Amen. 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 Can we say it? Amen. Kasi I invite God to work through my weakness. Can we say amen to that? Amen. So, bakit po, no? Kaya po sa totoo lang, no? Sabi po, kailangan po sa scripture, sabi, ilapit po ang aking kahinaan para mapakita ang kapangyarihan ni Kristo. Bakit po makita po itong weakness? Sabi po sa 12, 9, and 10. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan. Verse 10, dinan natin. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Why weakness, guys? Because it reveals who truly has the power. Because, alam niyo po, hindi po yun, yung pong malakas doon, sabi doon sa verse 10, di ba? Hindi po toxic positivity. Hindi po yan ay denial ng pain. Kung isipin ng sakit, i-deny mo, masakit eh. Hindi ito masakit, kaya, hindi po ganun yun. You accept that it's painful, you know that it is you're not capable, alam mo yun, aaminin mo. Pero hindi mo dinideny. No? Hindi ka magpe-pretend na okay ka. Hindi po yun, ha? Hindi po yung nagmamaganda lang sa social media. Hindi po yan. Ito po ang theological realism niya. Paul is celebrating the pain. No? Inahayag niya, sineselebrate niya, inaamin niya. But he's also celebrating the power of Christ in the pain. Dahil ako, doon sa kanyang kahit yung sa kanyang sakit sa laman, inaamin niya. Pero, damang-daman niya, paano kumikilos ang Diyos sa kabila ng yun. At doon siya nagpapasalamat. Amen. Amen? Amen. Yung po dyan, tingnan natin, yung pong word na buong galak, sa Greek, hedista, hindi po yung plastic happiness. Sila ka ba? Hindi po fake smile, but deep gladness because it leads to Christ's power. Yung ipinagmamalaki ang kahinaan, ito talaga ang ibig sabihin, pinagyayabang. You're proud of your pain. You're proud of your weaknesses. You are being proud. No? Hindi po achievement. Hindi kung saan kundi kung saan ang lugar nahahayag ang Diyos. Kaya ako po, binagsak na Panginoon. Pinroseso. Tinanggalan lahat ang ministry. Pero, tinayo ng Diyos. Doon ko nakita kung gaano kagaling ang Diyos. Amen. Hindi ko kinahiya. Kasi doon ko napatunayan kung gaano kalawak, kalain, kaganda ang biyaya. Amen. Amen? Sabi nga doon, sapagkat pag ako'y mahina, ito po binibigyan tayo ng indikasyon na ongoing yung weakness. Na habang nandyan ka, hindi po one-time event yung naranasan ni Pablo. Continuing yung kanyang struggle. So habang nararanasan niya yun. Sabi niya doon, saka naman ako malakas. Ang ibig sabihin doon, yung power becomes visible. Yung kapangyarihan ng Diyos, nahayag. Hindi mo dahil malakas si Pablo, kundi dahil wala na siyang natitira, kundi manangan kay Kristo. Kung gusto niyo po maranasan ng Panginoon, gusto niyo po ba maranasan ng Diyos ang buhay niyo? Gusto niyo maranasan ng personal ang Panginoon sa buhay niyo? Amen. Mararanasan niyo ng buong buo ang Panginoon.
kung wala na kayong ano sa line, pananangalan sa buhay, kundi si Kristo. Kung gusto niyo po ng himala sa buhay, sino po maranasan ng himala? Sino rin pa gusto maranasan ng himala? Mangyayari, totoo po, hindi po totoo si Nora Ulang na walang himala. Meron himala. Kaya lang, para po magkahimala ang tao, ito po, sikreto, ihahayag ko na sa inyo. Mangyayari lang po ang himala sa buhay na kung wala kayong ibang aasahan, kundi ang Panginoon lang. Amen. It will last, but the most, yan, He is, siya talaga lang ang asahan. Pag meron kasi tayong inaasahan pag iba, edi, walang himala. At dapat lagi nyo iba, sasabihin sa rin, Lord, ikaw lang po ang aasahan ko. Yes, Lord. Amen? Alam niyo po yung storya ng basag na opak, ng cup. Ang kapag buo yan, tapatan niya ng ilaw sa loob, hindi lalabas ang iliwanag. Tama? Pero kapag yan po ay may basag, may tila, may crack, di ba may uwang yon? Ilawan nyo, tatalos ang liwanag sa mga uwang nyo. Naintindihan po ba na? Ganun po ang Diyos. Kaya tayo binigyan ng mga tila. Dahil yung liwanag ni Kristo sa loob, makikita. Maaanin na sila. And that's the reason why we have witnesses in our lives. So that Christ will see through that facade. Amen? Amen? Allow Jesus. Huwag niyo po masyadong, isa kasi yung mga trap natin sa buhay, yung mga, ano natin, mga talpak natin. Tinatago natin, ayaw natin. Hayaan nyo! Allow them to see them. Why? So that the Lord Jesus will see through those cracks in our lives. Amen? Amen? Can you say amen to that? So, God strengthens you while you were weak. Pinalalakas ka ng Diyos sa iyong kahinaan. Pagod, sasabihin natin, pagod na ako. Pero bakit nagagawa ko pa rin to? Sabi ko kasi ito kanina, di ba? Nakapagod. Sa tola, kahit po ako. Pagod na ang aking katawan. Pero, bakit nagagawa ko pa rin? Mag-preach. Kahit physically, pagod na. Emotionally, drained na ako. Pero nagugulat ko ako, bakit nagagawa ko pa rin tumayo sa Panginoon? Bakit nagagawa ko pa rin magpatawad? Bakit nagagawa ko magtiis? Bakit nagmamahal pa rin ako sa gawain ng Panginoon? Bakit? Not because I'm strong, but because God strengthens me while I am weak. Tanya ko, may nagsabi sa akin, Pastor, gusto ko maging strong Christian. Sabi ko, ay anak, welcome ka sa Trials Ministry. Kasi sa totoo lang, strength is not built in comfort. Ang lakas hindi dahil sa komportable tayo. It is built in dependence. Kung ikaw ay umaasa sa Diyos, lalakas ka. Yes. Kaya po tayo may trials para lagi tayo umaasa sa Diyos. Amen? Amen. Wait lang. So, ang biblical pattern natin, din natin si Abraham, masyado matanda, pero naging father of nations. Moses, slow speech, naging bibig ng Diyos. Si Gideon, least of the least, naging mighty warrior. Si Jeremiah, emotional, very young, pero naging prophetic voice. Ang mga disciples, makatakot, duwag, pero naging fearless. Jesus, was crucified in weakness, raised in power. Amen. Amen? So, God is consistently chooses the weak to shame the strong. Kaya, pipiliin ka ng Diyos para mapahiya ang malalakas. The broken, tayo mga wasak, para mahayag ang kagandahan ng Diyos. Tayo mga nagpupunyagi, nag-struggle, para pumahayag ang lakas ng ating Panginoon.
So, tandaan po natin guys, lagi po natin ilapit sa Diyos ang ating kahinaan, hindi po yung performance natin. Hindi niya kailangan yung best bro. Gusto niya yung real you. Your weakness doesn't push God away your pride. Thus, your greatest pain may become your greatest testimony. Yung alam mo yung pwede mong gawin testimony. Alam mo, nakakapag-testimony ako ng kalakasan ng Diyos sa aking mga kahinaan. So God is not waiting for you to get strong. Hindi niya maghihintay para maging lumakas ka sa gagamitin. He's waiting you to surrender. Kaya kung minsan, ito pong ating malupit na kalaban, yung atake ni Satanas sa ating buhay. No? So, sabi po dito, sabi sa 7, no? Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng mga bagay na sasaksihan ko, ako'y binigyan ng paghihirap ng sa aking katawan at sisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy, hindi ako maging panalo. So ito po yung reality ng thorn. Ito pong tingin sa laban, hindi po siya dinescribe talaga sa Bible. What is really is, hindi sinabi literal ba talaga na may tihik, ano ba ito? Yan po ay talagang debatable until now. Itong thorn of the flesh ni Pablo. Si Pablo, may lang tinig na pwedeng sakit, pwedeng spiritual harassment, pwedeng emotional struggle, pwedeng chronic pain, pwedeng persecutors, pwedeng mental battle, pwede rin po siyang relational tension. Hindi kasi sinabi, ano yung bakit? Intentional po. Intention ng Diyos na hindi niya sabi. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na bawat mananampalataya, makita natin ang ating sarili sa paghihirap ni Pablo. Kung sinabi na niya, migraine, di lahat ng walang migraine, hindi tayo. Diba? Kung sinabi ng persecutors, di lahat hindi na-persecute, hindi makaka-relate. Kung sinabi niyang sakit, di yung iba hindi makaka-relate kung wala silang sakit. Pero dahil hindi specific, ibig sabihin nun, lahat tayo kasama sa example na to. Amen? Ano yung purpose? At nang sa gayoy, hindi tayo maging panalo. Hindi tayo maging mayabang. Okay, ready na po ba? So, ang purpose po ng thorn kay Pablo ay maging mensahero ni Satanas para kahirapan ang kanyang kalooban. Pero, the same thorn, ginagamit ng Diyos para mabago ang karakter ni Pablo. Kaya tayo, pag po tayo may mga problema, may karamdaman, may nararamdaman sa buhay, may pinagdadaanan na nagsisilbing tinig ng ating Diyos. Hindi para po kahirapan tayo. Kundi para ubugin ang karakter ng Diyos na gusto ng Diyos na maging. Amen. The Lord is just shaping you para maging qualified ka sa gusto ng Diyos. Kasi di ba may pangarap ang Diyos sa buhay na? May layo din siya para maging ikaw. So yung mga problema na yan, lahat ng bagay na yan, ginagamit ng Diyos para ma-qualify ka doon sa pinaghahandaan niya para sa iyo. Amen? So yung pong tinik sa Greek, polos, yan po ay tiny rose thorn, tinik na parang mga, pero malaki, na parang, ano yung tinik na malaking malalapad. Sabi niya, sa laman, di ba? Ibig sabihin, physical, impacting talagang nakatinig sa kanya, di matanggal. Yan. It affects the whole life. Sugo ni Satanas. Harassment. Upang hindi tayo maging nayabang. So ang Diyos, inaalaw na, hindi para parusahan si Pablo, para maprotektahan siya. Church, minsan kasi, yung akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos. Okay? Pinoproteksyonan ka lang para huwag kang maging nayabang. Amen. Bakit po inalaw ni Lord yung thorn? May tatlo pong reason. To keep us humble and to make us dependent and expose Satan's lies. Ano niyo po yung chisel? Yung taet? Opo. Di po ba? Yung taet, yan po yung parang, at Tagalog po ng chisel, ang palaya.
Eh, ano Tagalog ng chisel? Ang palaya. Pait, di ba? So, alam niyo po yan, di ba? Yung pag yung mga marbles. Parang yung marble, habang pinapait, sabi niya, aray! Lord, bakit tinatanggal mo to? Aray, Lord! Bakit pinupukpuk mo ako? Sabi ng sculptor, anak, hindi kita sinisira. Tinatanggal ko yung mga bagay na hindi ikaw. The thorn is not destruction. The thorn is construction. Tandaan po natin. So, kahit natin natin sa verse 8, ilang beses po niya pinag-pray? 3 beses! Si Paul hindi napagod. Si Paul napagod, nasaktan. Kasi tunay na tao siya. Kaya di ba, inaamin na. Naging totoo siya sa sarili niya, saka sa Diyos. Si Paul tulad po natin. And God answered, ano yung sagot ni Diyos? Sabi niya, ito sagot ni Diyos kanya. Yan yung nilaan kanina. Nagawa ito ay. Hindi ko aalisin ang thorn mo, kundi aalalayan kita sa thorn mo. That's the deeper grace. Satan wants, alam nyo, tandaan natin, what Satan wants, minsan, ang intention ni Satanas sa atin, masama. But Satan wants to hurt you, but God wants to shape you. Satan wants to distract you, but God wants to direct you. Satan wants to stop you, pigilan ka. Kaya bibigyan ka ng mga problema, nararamdaman, masakit ang ganito mo, bigla ka, alam mo yun, bigla mo kailang init na init, bigla ka nagkakaroon na ganyan, para pigilan ka sa talas, ayaw ka niya magpatuloy. Pero tandaan natin, the Lord will strengthen you. Yes. Satan attacks become God's assignment when surrendered. Kapag sinuko mo ito, nagiging assignment ni God. Amen. Katandaan po natin, huwag nyo natin po sumpain ang ating mga tinik. Ilapit natin kay Kristo. Your thorn may be your greatest teacher. God cares more about your trust. Alam mo, mas si God, mas pinahalaga niya yung pagbabago mo, hindi yung comfort mo. Weakness is not failure. Tandaan po natin, hindi po kabubuan ang kahinaan. It's a formation. If God doesn't remove it, tandaan natin, He will redeem it. God allows when He intends to. Kaya po tandaan natin, Jesus is our strength. Si Jesus naging mahina para sa atin. Think about it, guys. Ang Diyos na walang hanggan, naging tao. Yung hari ng mga hari, naging alipin ng tao. Yung malakas, naging mahina. Yung banal na Diyos, tinanggap yung kasalanan natin. Yung may karapatan sa mundong ito, naging tagatanggap ng kaprasahan ng nanirahan dito. Yung Diyos na buhay, tinanggap ang kamatayan. Si Jesus, ini-embrace niya ang ating kahinaan. Iyayakap niya para po bigyan tayo ng kanyang likas. Amen. Amen. Kung nahihina ka, kung nararamdaman mo na papagod ka, Lord, yakapin niyo po ang aking kahinaan. Kasi alam niyo po yung cross, siya po yung pinaka-ultimate na tinik. Yung ating tagapagligtas, kinuha niya yung tinik. So that your thorn will never destroy you. Amen? Kapatid, simbolo po ito ng restoration at victory. So the resurrection, ang kapagkabuhay ng muli ni Kristo, pinatunayan yung pattern niya. Yung weakness, yung biyaya, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sabi sa Corinthians 12:10, kapag ako'y mahina, saka naman ako malakas. Bakit po ito totoo ngayon mga kapatid? Maaari po tayo lumalakad ngayon na nangihina, pagod, nagwa-worry, may sakit.
Anxious. Financially burdened tayo. Marami tayong pangangailangan na pera, bayarin. Meron tayong relational pain. May family crisis tayo. Nagkakagulo yung pamilya natin. Meron tayong tinatagong mga battle sa sarili natin. Hindi natin masabi, hindi natin maamin. Meron tayong mga kabigatan sa spiritual. At meron tayong mga sariling mga tinik. Now God is telling you right now, kapatid, anak, hindi mo kailangang maging strong. Kailangan mo lang maging mild. Amen. Because the gospel, yung mabuting balita, Jesus sabi, maging malakas ka. Hindi sinasabi na magsikap ka. Hindi sinasabi na kaya mo yan. The gospel is sufficient for you. Sabi ng gospel, ang biyaya ko sapat para sa iyo. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ginawang perpekto sa ating kahinaan. Sige na, remember this, yung kapangyarihan ng Diyos, ginawang perpekto para sa ating mga kahinaan. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, halika, lumapit kayo sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Can you say amen to that? Amen. Kita ka? So, imagine this, guys. You bring your weakness to God. Nilapit natin kayo na yung pagod, yung stress mo, yung lungkot mo, yung kasalanan mo, yung takot mo sa buhay. Nilapit natin. Binaba natin sa trono ng Diyos. And actually, habang ikaw ay nakaluhod, ang iyong kahinaan ay magiging altar para kung saan ang kapangyarihan ng Diyos bumaba. Kailangan mo lang dalawang tuhod na nakaluhod sa Diyos. Kung gusto niyo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos dito na, kailangan iluhod natin ang tuhod natin sa Diyos. At aminin natin, sukod ako, Diyos. Amen. Sukod na ako sa kabigatang ito, Panginoon. Sukod na ako sa hirap ng buhay, sa takot, sa lahat ng aking nararanasan. Upang ang kapangyarihan ng Diyos bababa sa buhay. Amen. Kasi ito pangako ng Diyos. Ang kahinaan natin ay hindi katapusan ng lahat. Ang kahinaan natin ay simula na kung anong tatapusin ng Diyos sa buhay mo. Ang kalakasan nagsisimula kung saan ang sarili natin ay binakasan. Ang pag-asa nagmumula kung saan tumutulo ang buha mo sa Diyos. Ang katagumpayan nagsisimula kung si Kristo ang siyang tumigas sa buhay. Amen. So today, church, saan ka mahina ngayon? Saan ka pagod? Saan ka nasugatan? Saan ka umiiyak sa loob? Yan yung lugar kung saan gustong kumilos ni Jesus. Amen. Huwag niyo pong itago. Huwag niyong pikiin. Huwag niyong labanan mag-isa. Ilapit natin ito sa isang Diyos na may lakas na hindi nagtutulak at hindi nabigo. Amen. Ang gusto po ng Diyos, buuin tayo ng Diyos. Nagabay lahat ay lumuko. Sa ating pagyuko, gusto ko, ilapit po natin lahat ng ating kahinaan kay Jesus. Aminin nyo na lahat. Ang gusto nyo ilaminin sa Kanya. Lahat ang gusto nyo ayusin ng Diyos, ibigay niya sa Kanya. At sa aking pananalangin ito, samahan niyo po ako sa pananampalataya na gagawa ang Diyos sa buhay ko. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Dahil ang aming mga kahinaan,
lahat ng pagod, lahat ng bigat, lahat ng tinig sa aming buhay. Hindi namin kayang buhatin ito mag-isa. Pero salamat, Jesus. Dahil hindi mo kami hinihinging maging malakas. Hinihingi mo lang na kami ay lumapit. Lord, taas ang aming mga kamay. We surrender every burden, every fear, every hidden struggle. Fill us with your grace that is sufficient. Let your power be made perfect in every weak place of our hearts. Kung saan kami na hindi makgalaw, kung ikaw ang kumilos. Kung saan kami natuturo, ikaw ang magpanibago nito. Kung saan kami walang lakas, ikaw ang maging kalakasan. Panginoon, baguhin mo kami. Empower us, heal us, strengthen us, and let every weakness become a testimony of your glory. Maraming salamat, Jesus. Dahil sa iyo, aming kahinaan ay hindi katapusan. Ito ay simula ng tagumpay. We give you all the glory, all the honor, all the praise, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, mahayo tayo ngayon, nakikitayapaan ng Panginoon, at narinig niyo ang katotohanan ito. Kapag kayo'y mahina, si Kristo ang inyong lakas. Kapag kayo'y pagod, si Kristo ang inyong pahinga. At kapag kayo'y dumaraan sa tinik, si Kristo ang inyong patagumpayan. Sa kanya ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Amen. Amen. Ay, pagay na po. Kaya pa po tayo. Sige po tayo.